25% power. Panigurado hanggang sa pagtulog meron na. Trabeculay carne. Naklang pati pagkaman, hindi ko pa nakakuha yung 3 points na ito sa Wednesday. Ewan ko na lang. 3 points lang. Ay, 6 points, sorry. So, di ba ito yung puso, makikita ninyo. First, tingnan natin yung mga great veins. You have your ascending aorta, ito. Then, you have your pulmonary trunk or your pulmonary artery. Tapos, punta tayo sa posterior, makikita ninyo ang inferior vena cava, then your superior vena cava. You also have your pulmonary veins, yung superior and yung inferior right pulmonary vein and your superior and inferior left pulmonary veins, di ba? Tapos makikita natin dito sa side na to, etong pouch na to, etong part na to, ito ang auricle, which is the part of your atrium. Both sa right side and sa left side meron. Ito yung auricle, yung pouch sa right side. Then, ito yung auricle sa may left side. Diba? Ngayon, kung makikita natin, kasi medyo puro fatty kasi yung puso namin eh. Pero, supposedly, from the aorta, may magba-branch out dyan. Which is the first branch of your ascending aorta, the right coronary artery. Ngayon, dito sa amin, visible siya pag binuksan mo ang auricle kasi nakabaon siya dito sa fat. Makikita nyo, ayan o, yung butas na yan, which leads to the aorta, is your right coronary artery, di ba? Tapos sabay on this side, na hindi rin nakikita, dapat meron ding lalabas dito na yung left branch naman, yung left na coronary artery, yung left anterior descending coronary artery. Napaki-confirm na lang kung tama. Kasi dun sa netter nakasulat din, interventricular artery din, tinatawag din siyang ganon. Kasi, yung artery na yon supplies 3/4 of your interventricular septum. Kung imagine niyo, di ba, ito yung puso, ang septum natin nandyan, di ba? Imagine niyo tong first third niya, sinusupplyan niya ng netong artery dito, nung anterior descending coronary artery mo, di ba? Tapos sabay pag pumunta ka naman, sige, ano muna na tayo? After nyan, balik tayo dito sa right coronary artery. Yung right coronary artery mo ngayon, iikot ngayon yan hanggang dito sa likod. Tapos, magbabranch out siya dito na magkakaroon siya ng posterior interventricular artery. Okay? Ngayon, itong posterior interventricular artery supplies the remaining 1/3 of the interventricular septum. So, kung imagine niyo itong septum na to, yung kumbaga majority or yung 3/4 niya supplied netong artery nandito nung anterior descending coronary artery mo. Yung remaining 1/3 naman niya, yung remaining 1/4, ang nagsusupply itong posterior interventricular artery. Okay? Tapos, you also have from here, dun sa left coronary artery mo, may branch doon, yung magiging circumflex coronary artery mo, naiikot naman ngayon dito sa posterior side ng puso. So, ang mangyayari ngayon nun, isusupplyan niya yung remaining, yung 1/3 ng posterior muscles ng puso. Ngayon, itong right coronary artery mo, iikot naman siya ngayon dito to supply the 3/4 nung muscle mo. So, as a recap, yung right coronary artery natin supplies blood to most of the right atrium, the right ventricle, and then it goes back to supply 3/4 of the 3/4 or 2/3, ganun yung sinasabi kasi ni Doc Banyas din, 3/4 of the posterior muscles of the heart, diba? Ngayon, you have the left coronary artery naman that branches out, that supplies the blood to the remaining anterior part of your heart, diba? Plus,
siya din nagsusupply ng 3/4 nung interventricular septum mo. Then, it branches out to a circumflex branch, yung left circumflex branch mo ng coronary artery, which now supplies the remaining 1/4, diba? So kung mapapansin niyo, yung left coronary artery, including yung circumflex branch niya, maliit lang yung portion na sinusupply niya dito sa likod, malaki yung sinusupply niya dito sa harapan. Dito naman sa right coronary artery mo, relatively mas maliit yung sinusupply niya dito sa likod kumpara dito sa sinusupplyan niya sa maliit yung sinusupplyan niya dito sa harap kumpara dun sa sinusupplyan niya dito sa likod dahil majority nun siya ang nagsusupply dito, di ba? Okay. So ngayon, from there, punta naman na tayo sa compartments. First, you have your right auricle, right atrium, di ba? Right atrium. Pag binuksan natin yung right atrium, makikita natin na dito sa may pouch, which is yung dito sa may auricle mo, yung interior side niya, you have the rough surface, ito, which is called the pectinate muscles. Ito yung mga pectinate muscles mo. Okay? Ngayon, kung pupunta tayo more posterior, dito, near your inferior vena cava and your superior vena cava, makikita natin na may smooth surface naman dito. That is your sinus venarum. Kung titingnan naman natin dito, makita niyo yung parang blood na yun, di ba? Yung clot na yun. Yan ang opening mo ng coronary sinus mo. Ngayon, yung coronary sinus mo, nakalimutan ko palang sabihin, dun sa veins, you have your great cardiac vein. Yan. Tapos dapat, sa ibang hearts, makikita mo dito, may anterior cardiac vein ka makikita dito. Then, meron kang small cardiac vein na makikita dito. Then, you have your middle cardiac vein. Then, etong part na to is yung posterior vein ng left ventricle mo. Tapos makikita natin dito, supposedly dapat, meron dito yung tinatawag na coronary sinus. Ayan, kung makita nyo. Nakabaon kasi dito sa may fat din. Ngayon, one thing to remember, there are 5 veins that directly drain into the right atrium. Inferior vena cava, superior vena cava, small cardiac vein, then your coronary sinus mo, tapos yung anterior cardiac vein mo. The rest of the veins drain first into your coronary sinus bago siya mag-drain doon sa right atrium mo. Ngayon, balik tayo sa right atrium. As I said, etong surface na to is your pectinate muscles, di ba? So, nandun siya sa may auricle part ng atrium mo. Pag napunta ka sa mas posterior, where you have the entrance of the blood from your superior and inferior vena cava, nandito yung smooth surface niya, which is your sinus venarum. Ngayon, yung smooth surface prevents turbulence, while yung rough surface mo, yung pectinate muscles mo, increases the surface area for the acceptance of blood, para mas madaming blood na makakapasok. Katulad ng sinabi ko, yung butas na yon, yung may blood na yon, yun ang opening ng coronary sinus mo. Yan. Kasi itong flaps na to, ito yung valve ng coronary sinus mo. Tapos sabay, meron ka ring valve dito ng inferior vena cava. Ngayon, from there, makikita natin dito partially yung tricuspid valve mo. Ito yung isa sa mga leaflets niya. Ayan. So, diretso tayo dun, papasok tayo, diretso tayo ng right ventricle. Pagbukas mo ng right ventricle, mas evident ngayon makita ang leaflet ng tricuspid valve. Ito, ang leaflet ng tricuspid valve mo. Then, you have your chordae tendineae here. Yan. Then, you have your papillary muscles. Isa, dalawa, tapos sabay ayun pa, meron pang doon, pangatlo. Tatlong papillary muscles which serves as connection of your chordae tendineae. You also have the smooth surface din dito sa may entrance ng blood na counterpart ng sinus venarum mo dito. Ang tawag dito yung infundibulum, di ba?
Tapos sabay yung rough surface